nangangarap na balang araw na maging successful tayo dito. So, pasensya na sa mga hindi ko nasasamahan. At ayun kasi kahit araw ng linggo, sinasabi ko din ito sa kanila na na kapag nagra-rides ako na solo mga part, ay mayat maya din ako tumitigil. Hindi ko pahawak ang sitwasyon, pero malay nyo kung siswertehin tayo, magkakameron tayo ng future dito sa ating ginagawa, ay malay nyo baka pag banda-banda dyan ay mag-focus tayo sa pagra-ride, sa pag-YouTube, para yun na lang ating gagawin, para kung sakali man invite nyo ako sa mga rides nyo ay makakasama ako. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Sobrang init nitong mga nagdaang araw mga part. Yung napanood din yung huli na vlog ko nang nagpunta ako sa Cabiang Tunnel, ay last 2 weeks ko pa yung nagawa mga part. So nung isang linggo ay talagang hindi ako nakalabas ng bahay kasi talagang hindi ko kaya ang init. Sobrang init. Yung tipong nagmumotor ka lang ay parang inuubos lahat ng lakas mo sa pagmumotor. Kaya ayun, buti na lang medyo mahaba-haba yung video na nagawa ko nung tayo ay nagpunta sa Cabiang Tunnel. Kaya ayun, pagtatlo ko at ayun, kahit pa paano ay hindi halata na hindi ako umalis o hindi ako lumabas ng bahay nung isang linggo. So ngayong araw ay pupunta tayo sa bayan ng Taysan. So mag-ikot-ikot tayo kagaya ng ating mga dati pang ginagawa. Tingnan natin kung anong pwedeng mangyari pagdating doon, at sana naman ay hindi tayo abutan na napakatinding init. Pero kita nyo sa drone shots natin kanina ay medyo may namumuong maitim na ulap sa bandang Silangan. So kung saan tayo pupunta. Kaya yun, sana ay hindi umulan at sana ay maging kulimlim lang na huwag naman yung uulan talaga. Mas maganda yung malilom na hindi siya masyadong maaraw para hindi tayo masyadong mainitan sa biyahe. Hindi ko napapakahabaan mga part itong biyahe natin papuntang Taysan. So doon na agad ang diretsyo natin mga part. Okay, welcome bayan ng Taysan. So anong bang oras na? 7:21 ng umaga. Kaya medyo kalimlim ang ating harapan mga part. Sana ay ganyan lang, wag nang titingkad pa yung init. Pero maaga pa naman, hindi natin masasabi yung takbo ng panahon. Ayun, halaan tayo ng picture dito. Okay, diretso na tayo. Wala tayong sasayanging oras kasi nga kalaban natin mismo yung panahon. Sobrang init. Tapos ayan, may nagbabadyang ulan na yun naman talagang iniintay ng mga tao dito sa sa Batangas mga part. Talagang sobrang init. Halos lahat ng nakikita ko ay yun ang nirereklamo talaga, sobrang init. Pero asahan natin na na kapag umulan, ayan, mahihirapan na naman tayong bumiyahe. Madami na naman ang hindi natin magagawa. Magiging mas lalong limitado yung ating mga galawan. Pero naman natin yan, na nalalampasan. Okay,
Okay, so parang pinaka-goal natin mga part ngayon ay makapunta sa sa parang pinakabayan. Dalan tayo ng palengke ng Taysan. So hahanap tayo ng magandang spot kung saan tayo pwedeng mamahinga, makapag-relax. Siyempre deserve natin yun kasi isang linggo na naman ang pagtatrabaho natin naganap nung nakaraang araw. Kaya regalo na natin to sa ating sarili, yung makapag-rides kahit na malapitan lang, para sa ganun ay mabuwasan yung ating tingnan mo na. Mabuwasan yung ating pagod sa katawan. Malaking bayan mga part itong Taysan. So parang lubudin yan mga part na hindi natin kayang ikutin sa loob lang ng isang araw. Titingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating ngayon. Kung hindi man natin matapos ay babalik tayo. Ating iikutin yung mga lugar dito, mga hindi ko pa napupuntahan. Pero alam nyo ba mga part na na itong Taysan ang isa sa mga lugar mga part na pinupuntahan ko lagi nung nagsisimula pa ako mag-vlog. Dito pa talaga ako dumadayo mga part. Tumatawid pa ako ng kabilang bayan o dito nga sa bayan ng Taysan para lang ako makapag-vlog mga part. So tanda ako nung pumunta pa ako dun sa sa Maytilambo. Lalong-lalo na nung yung bago-bago pa itong si Blossom. Doon ko to pinupunta. Doon ko to dinadala dahil lang may doon, may palayan. Siyempre, alam nyo naman na paborito ko yung mga yung mga temang may palayan, ganyan. Sobrang nakaka-relax talaga. Kahit sino naman marirelax kapag doon pupunta sa mga ganung lugar Ang dami nagbago dito. Ayan magra-rides to mga to yan madami. At saka isa pa mga part, ang bayan ng Taysan ay daanan ng mga nagra-rides kapag papunta sila ng ng Lubo mga part. Kasi kapag halimbawa galing kayo ng labas ng Batangas, ay dito ko sigurado kayo idadaan ng Google Maps papuntang Lubo. May gasolinahan na din dito gas factory. Ang dami na bago. Itong way na ito mga part, tong kakaliwa, ang tatagusan niyan mga part ay bayan ng Ibaan. So yun yung madadaanan dyan yung sa ngayon ay ginagawa yung tulay diyan sa may Katandala mga part. Isa sa pinaka hindi naman sobrang delikado pero halos kalimitan ng mga hindi naman halos pala may mga pangilan-ngilan na dumadaan na aksidente doon kasi napakatarik at sobrang kurba mga part. So gagawa natin ng bukod na yan. Papakita ko sa inyo mga part kung anong itsura doon sa Katandala. Pero ngayon naman ay under construction mga part. So siguro mga taon buhat ngayon ay makikita natin na magiging maganda na yung daan na yon. Okay. Hindi ako nagpawi ng ng mga files noong nakaraang rides natin dito sa 360. Medyo malaki-laki naman storage. So problemahin lang natin yung battery. So may madadaanan tayo mga part dito sa Barangay Pag-asa ata ang nakakasakop dito sa lugar na to mga part. May madadaanan tayong tulay. Silipin nga natin kung may kung may tubig. Ayan, meron namang siyang meron siyang tubig kaso nagkukulay green Isang senyales na kumbaga parang bang mismong tawag doon, parang medyo namamatay na yung tubig sa ilog, yung naglulumutin yung nagiging kulay green. Makikita mo naman mga part kung tama yung aking pagkakaalam. So parang kasi yung parang hindi na dumadalo yung tubig, wala nang hindi na umagos, kakunti na yon. Dito nga pala mga part, makakakita kayo ng mga masasarap na lumian.
Tapos makalampas doon sa Kaparang yung mga parts na nadaan natin. Ay madadaan natin itong ano, sementeryo dito sa ano, Taysan. Malapit na to sa bayan, makalampas ng ano, nitong sementeryo mga part ay mararating natin yung pinakabayan. Medyo mahangin naman mga part. Ang aking iniintindi ay baka mabutok na naman itong ating audio. Ang daming mga nakabang na ano, mga butas. Isang minuto buhat na sa sementeryo mga par. Ito na, paglabas natin ay makikita nyo agad yung ano, ayan, yung tutumbukin yung pinakapalengke. Kanan natin mga part, pamilihang bayan ng Taysan. Ayan. Tapos yan, may mga ano, tindahan dyan sa kaliwa. Ang laki sa ano? Ang laki sa video ng ano? Ang laki sa video ng inyong tindahan. Sa video lang malaki. JB's Dry Goods. Okay, matagal ko lang hinahanap ito mga part, yung customer ko dati doon sa may Sampaga. So dito na sila napalipat sa ano, sa harapan ng pamilihang bayan ng Taysan. JB's Dry Goods. Parang nalito ata ako Ito evacuation center, kanan. Punta tayo dito. Taysan school ito eh. Ano kayang pangalan ng school na to? Tingnan natin. Taysan Central School. O tapos ito mga part ang ano, makapag-parking nga kaya dito. Papakita ko lang sa inyo. Saglit lang naman, di masuguro tayo mahuhuli dito. Pero wag naman sana. Madali lang. Okay, hindi ko napapatayin ang ating sa 360. Okay, mga part. Yan o. Ito yung ano, pamahalaang bayan ng Taysan. Ang ganda no. Tapos napakalilim dito. Puro puno ng ano, akasya ba na mga part. Hindi kasi ako eksperto pagdating sa mga tawag ng puno. Oh, ang ganda oh. Okay, ikot tayo dito. Oh, kung sakaling mapaliga kayo dito mga part, ay may idea na kayo kung ano ang makikita nyo dito sa bayan ng Taysan. So, ikot lang tayo dito, kakaliwa na tayo. Oh, may ano, simbahan din pala itong ano. Okay, dito tayo. Oh, napakaliwalas mga part. Sarap dito tumambay oh. Grabe naman. So, katapat ng kanilang ano, munisipyo ay simbahan oh. Oh. Dito sa Taysan ay dalawa ang nakikita kong ano, simbahan mga part. Bawal ata dito dumaan. Dito tayo sa kabila. Hindi ko na alam itong pinasok ko. Dalawa yung ano, nakikita kong simbahan dito mga part sa Taysan. Doon sa ano, sa dagatan yung San Lorenzo Ruiz Parish. Tapos yan, sa pinakabayan. Okay, way back 2000. Napakaingay. Ingay ng motor nun Way back 2019, nung nagsisimula pa lang ako mga part, mag-YouTube. Mag-aapat na taon ako, bilis ano. Pero hanggang ngayon wala pang improvement. Di pa din tayo umaangat. Pero naniniwala pa din talaga ako mga part na balang araw ay medyo gaganda-ganda itong ating ano, itong career natin sa pag-YouTube mga part. Kaya hanggang ngayon ay tinutuloy-tuloy ko lang ito mga part. Kahit na medyo nahihirapan na ako. Ito, aminin ko na sa inyo, medyo napapagod na ako sa aking ginagawa. Kasi nga palagi ko dito na ulit sa aking mga nakarang vlog
na isang linggo na ako nagtatrabaho. Ang trabaho ko ay mag-area, nagmumotor-motor na din. Tapos pagdating ng ng araw ng linggo ay talaga nakukuha ko pa din na mag-rides, gumawa ng content, mag-video para may pang-upload tayo sa ating YouTube. Wait lang, aking babagalan lang, baka hindi nyo naririnig yung aking mga sinasabi. Ayun, medyo talagang pagod na ako mga part. Pero dahil nga sa kagustuhan ko na kahit papaano, hindi man ngayon, balang araw ay maging successful tayo sa ating ginagawa ngayon mga part. Kaya hindi ko agad masyadong hindi ko agad ito mabigla na ayawan ba yung talikuran itong aking nasimulang ito, kasi talagang sobrang dami ko ng pinagdaanan dito. Sa 200 plus na video ko nagawa mga part, talagang halos kalimitan doon ay talagang pinaghirapan kong gawin. Talagang nasai ako sa ulan, basta ang dami kong pinagdaanan na, kaya hindi ako basta-basta mapasuko nito eh. Hahanap lang tayo ng magandang pwesto para makapagtsikahan tayo. Napakalawak ng kaparangan dito mga part. Pero ibang iba ito nung una akong pumunta dito para mag video mga part. Kasi dito, itong harapan natin, kaya may naka-bakod na yan. Yan ay may shade na kung saan ay doon ako nagpahinga. At saka dito sa mismong spot na ito, kung saan tayo nakapwesto ngayon, yan, dito ako nakatigil. At ayun, panahon nun ay unang lipad ng ating drone na Kalapate. dito mismo, dito ako nag-ensayo. Biruin nyo yun, dadayo ako ng kabilang bayan para lang makapagpalipad ng ating drone. Kasi sa lugar namin ay halos wala ka ng pwedeng pagpalipadan na malawak na kaparangan. Pagka meron man doon sa may malapit sa may basketball court, ay hindi pwede doon kasing lumipad yung aking drone, kasi na-interrupt ng mga wifi. Napakadaming wifi na dun sa lugar namin. Kaya yun nga, nasabi ko dati na bala ko din naman mag-upgrade ng drone banda-banda dyan, yung hindi siya na-interrupt ng mga wifi, para kahit na dun sa lugar namin ay makapagpalipad tayo. So yun, balik tanaw lang mga part. Ungkot nga tayo dito na konti. Napakaganda ng langit, kahit na may parting maulap, pero okay na yun. Mahalaga ay nandito tayo sa ilalim ng hindi naman ilalim ng puno, ilalim ng anino ng puno. So goods na tayo dito, tambay lang. Yung kagaya ng nasabi ko kanina, na ayun, medyo nahihirapan na din ako sa aking ano bang tawag dito, routine, yung aking ginagawa lagi. Medyo kasi nakakapagod bilang tao syempre, na halos wala kang pahinga. Nagagawa ko pa mag-rides, nagagawa ko pa ding mag-vlog tuwing araw ng linggo, na talagang pasensya na nga pala sa mga nag-i-invite sa akin na sumama sa mga rides nila. Kung napapanood nyo to, alam nyo na kung sino kayo, kung sino ka na nag-i-invite sa akin. Talagang hindi ko magawang samahan. So lagi kong sinasabi mga part na kapag linggo kasi sumasaglit lang ako ng short ride, o minsan medyo malayo, pero talagang inaagahan ko yung alis. Kita nyo naman na madilim pa akong umaalis, tapos kailangan bago magtanghali ay nakauwi na ako sa bahay mga part, kasi yun na nga lang yung aking oras para sa pamilya, yung
araw ng linggo ay talagang hinahati ko pa. Kailangan ko kasing gawin mga part kasi kagaya nga nasabi ko kanina, nasimulan natin to. Ang dami ko nang pinaghirapan, ang dami ko nang hirap na pinagdaanan sa pag-vlog mga part. Ayun nga, nangangarap na balang araw na maging successful tayo dito. So pasensya na sa mga hindi ko nasasamahan. At ayun kasi kahit araw ng linggo, sinasabi ko din ito sa kanila na kapag nagra-rides ako na solo mga part, ay mayat maya din ako tumitigil kasi ang trabaho ko mga part ay walang pahinga. Kahit araw ng day off ko ay nananrabaho pa din ako. Pero hindi ko sinisisi sa aking company mga part. Kumbaga obligasyon ko yon bilang trabahador ng isang kumpanya na kahit na day off ako ay talaga may ginagawa pa din ako mga part. Patigil-tigil ako kaya minsan ay talagang hassle, sobrang basta ang hirap ng aking sitwasyon kapag lumalabas ako para mag-vlog. Hindi ko pa hawak ang sitwasyon pero malay nyo kung siswertehin tayo, magkakameron tayo ng future dito sa ating ginagawa, ay malay nyo baka pag banda-banda dyan ay mag-focus tayo sa pagra-ride, sa pag-YouTube para yun na lang ating gagawin para kung sakali man na-invite nyo ako sa mga rides nyo ay makakasama ako. It's running wild, never sleep, never stop. And we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.